economic manager na talagang ayusin natin, talagang gawin natin ang lahat para umangat ang ating ekonomiya. Mga kaibigan, medyo malungkot na kasi bumaba yung dolyar eh. Medyo malungkot ako, bumaba yung dolyar, mga kaibigan. Pero okay na rin, mga kaibigan, kasi para sa mamayang Pilipino yan. Para sa ekonomiya natin yan, di ba? Kasi nung mataas ang dolyar, pag mataas ang dolyar, mas mataas yung papasok sa account ko. Pero ngayon na mababa ang dolyar, medyo mababa din. Pero okay lang sa akin, mga kaibigan, basta ang mahalaga ngayon para sa ekonomiya ng bansa natin. Di ba? Kasi umaangat yung ating bansa. Although napakaraming mga nangyari, mga kaibigan, gera sa Ukraine, sa Russia, dinagdagan pa ng Israel, Hamas. Andyan pa, mga kaibigan, yung problema natin sa worldwide to inflation. Andyan pa rin yan pero yung inflation natin ay humina na, bumaba. Hindi na siya ganun kataas, mga kaibigan. Ibig sabihin, gumanda, nag-improve yung ating ekonomiya. Pero andyan pa rin yung mga problema sa worldwide, sa oil, pandaigdigan. Problema yan, mga kaibigan. So marami pa rin mga problema ngayon, pang-krisis sa buong mundo, pero mga kaibigan, ang ating bansa ay nakakabangon dahil sa hardworking president natin na napakagaling, excellent president, Bongbong Marcos. Tapos sinisira nila. Mga walang hiya. No? Sandali, basa muna tayo. May nagbigay sa akin ng store. Dennis Mones. Ay, maraming salamat, Dennis. Binigyan niya ako ng star. Maraming po salamat sa 100 stars na binigay po ninyo. RC of Laret. So what if only 15 are watching? At least lahat ng sinasabi ni Admin Rich ay true. Kaya naman maraming views, pero puro lang kasinungalingan at paninira ang sinasabi. Tama ka dyan, di ba? Kaysa naman sa maraming views, maraming nanood, pero puro kasinungalingan. Sabi ko nga, di ba, mga kaibigan, kahit isa lang, dalawa lang manood sa akin, okay lang, di ba? Basta nakikinig, no? And then, Celia King, dahil solid talaga ako noon pa. Yan. So, hindi ako believe kay Digong noon pa, kaya lang dahil kay PBBM, Celia King. And then, Lisa Hernandez, lahat ng sinasabi niya, baliktad. Tama po kayo dyan. Lisa Hernandez, no to spoiled brat. Spoiled brat talaga yung kanyang anak, no? No to China lovers. No, tama ka. Marian C. Okada, no to... At paunahin na, sandali, hindi ko siya maintindihan. Michael N. Sandali. Lito Agnes Castillo, nabasa ko na pala yan. June Eustaquio, pinaalala ni dating Pangulo, pinalala ni dating Pangulo. Nabasa ko na pala yan. Yan. And then si Edgardo Gallardo, yan. And then si Dennis Mones, maraming po salamat sa 100 stars, no? So, mga kaibigan, Elazar Picar Bakungan, yan. And then, Glay GP, lahat naman po ginagawa ni PBBM, pero para lang tumaas ang ating ekonomiya. Tama ka dyan. So, ito pa, mga kaibigan, ito, alam naman natin, no? Sandali, may pakita lang sa inyo. Yung comment dito, yan. So, may nag-comment kasi dito, mga kaibigan. Ang sabi niya dito, okay. Ang sabi niya, vlogger lang naman gumagawa ng issue. Di nyo kayang pag-awayin ang mga Duterte at ang mga Marcoses. Dahil ang tatay mismo ni former President Duterte ay loyalist ng mga Marcos. Kaya sige, gawa-gawa kayo. Pagtatawanan lang kayo ng mga Duterte at ang mga Marcos. Okay, sagutin natin to, no? Okay. Alam mo ba na nasasaktan si PBBM, si Congressman Sandro Marcos, ang pamilya, nasasaktan sila sa mga sinasabi ni RRD. Pero knowing PBBM, matiisin yan matiisin at may mabuting puso. Kaya hindi talaga siya kumikibo at never siyang nagbigay ng komento against kay RRD. Kasi kahit na ganun, kabastos, no? Sorry. Totoo lang tayo dito, sa totoo lang. Kahit ganon kabastos, no? Yung si RRD, kahit ganon siya kabastos, ginagalang pa rin siya ni PBBM. Although nasasaktan yung puso nila at ng mga anak. Ikaw kaya, tanungin kita,
ang tatay mo, aatakihin, sasabihan na weak leader, anong mararamdaman mo? Kung ikaw ang anak ni PBBM, sinabihan ang tatay mo na nagko-cocaine, anong mararamdaman mo? Kung ikaw, si Sandro Marcos, sinabihan ang tatay mo na spoiled brat, may bagahe, anong mararamdaman mo? Matutuwa ka ba? Pues bilang isang Marcos supporters, no? Isang Marcos supporter, hindi ako natutuwa at alam ko marami kaisa ko ang damdamin. Marami na mga loyalista, na mga Marcos supporters na the same ang feeling sa nararamdaman ko. Hindi kami natutuwa. Yung mga tao na nagsasabi, okay lang yan, okay lang, sila ay mga Duterte supporter. Katulad ng nag-comment kanina, mga kaibigan, na nagpe-pretend na siya daw ay loyalista. Ha? Pakita ko sa inyo, nagpe-pretend siya eh. Sabi ko nga, alam ko kung sino ang tunay na loyalista. Pero siya, hindi talaga siya loyalista. Kundi siya ay isang Duterte supporter. Yan, sandali Sandali Hindi ko yata mga kaibigan na pero sasabihin ko lang sa inyo yung sinabi niya. Hindi ko na screenshot eh. So, ang sabi niya mga kaibigan, loyalist daw siya from the north. From the north, loyalista daw siya. Binoto daw niya si BP Sara kasi sinabi daw ni PBBM. So, ako daw ang ginagawa ko dito, pinag-aaway ko daw yung dalawa, no? Pinag-aaway ko daw. At sabi pa niya sana daw hindi daw ako makapagsalita. Yung parang kina-curse niya ako. Meron siya mga words eh. Kina-curse niya ako mga kaibigan. Parang sinusumpa niya ako mga kaibigan na hindi na daw ako makapagsalita, na may mangyari sa akin na Kina-curse niya talaga ako. Sabi ko nga, ano to? Galawang Duterte to. Ganyan ang mga Duterte, no? Na grabe mag-curse sa mga tao. Wala, hindi ko na So, mga kaibigan, ganun yung sinasabi niya. Pero huli ko siya eh. Ang sabi niya doon sa Duterte Marcos supporters daw siya. Kasi kung loyalista ka, bakit mo inuuna yung Duterte? Di ba dapat Marcos Duterte? Katulad ko, palaging Marcos inuuna ko. Saka yung BBM Sara or Marcos Duterte. Nung nagsusupport pa ako sa Duterte, palaging una palagi ang Marcos. Kasi nga, mas Marcos ako kaysa Duterte. Pero siya, loyalista daw siya. Pero inuuna niya ang Duterte, sunod ang Marcos. So alam na natin mga kaibigan, na niloloko niya tayo. Niloloko niya ako sa comment section na Marcos loyalist daw siya. Kasi kung Marcos loyalist siya, uunahin niya Marcos Duterte. Pero isunulat niya Duterte Marcos. No? So alam na natin yon. At galit na galit siya sa akin. Meron siyang mga wish na may mangyari sa akin na masama, na hindi na daw ako makapagsalita, na etc. mga masasama. Ang wish niya na mangyari sa akin. Kasi galit na galit siya sa sinasabi ko, mga kaibigan. Pero totoo lang yung sinasabi ko dito. Alam niyo bakit talagang come into open na ako na tuligsain na rin itong Duterte? Kasi hindi na nga maganda ang ginagawa nila, mga kaibigan. Unfair na sila sinusuportahan natin, ginagalang natin ang Duterte, si Sara, kinakampanya natin, pagkatapos ang ating presidente, palagi na lang nilang binabagsak. Kasama pa yung mga vlogger na yan. Mga kaibigan, ito sasabihin ko sa iyo, sa inyo mga kaibigan alam ni VP Sara ang lahat ng paninira na ginagawa ng mga vloggers niya, ng mga DD shit vloggers. Lahat ng paninira ng mga yan kay PBBM, alam lahat ni VP Sara. Pero, bakit hindi niya sinasaway? Palagi niyang sinasabi, mahal niya si Apo PBBM. Bakit niya hindi sinasaway? Alam niya lahat. Mga kaibigan, bakit ko nasabi na alam lahat ni VP Sara? Makinig kayo Mga kaibigan, nakita, di ba, meron siyang speech, di ba? Pagkatapos na nangyari yung sa Kongreso, nag-speech siya. At mga kaibigan, pinasalamatan niya yung mga naglagay ng mga green ribbon sa kanilang profile. Sino lang naman yon? Magtataka ka
Kaunti lang naman yung mga vlogger na yon ang naglagay ng green ribbon sa kanilang profile. Bakit niya nalaman? At mga kaibigan,